Isang matalim na katotohanan ang pumatay sa aking puso. Habang dala ko ang pagkaing niluto ko ng may pagmamahal, narinig ko ang tawa ng aking kapatid sa bisig ng aking asawa. Pinaplano nila ang aking pagkabaliw at pag-agaw sa aking anak. Ninakawan nila ako ng lahat, ngunit magbabangon ako mula sa kataksilan na ito. Handa na ba silang mawasak? Ano ang hangganan ng galit ng isang inang inalipusta? Kunting tiis na lang, Alejandro. Kapag nanganak na si Flor, madali na nating maipapasok ang mga gamot na iyon sa pagkain niya. Magmumukha siyang baliw dahil sa postpartum depression sa harap ng board of directors at sa huli, tayo ang tatayong mga magulang ng anak niya habang kontrolado na natin ang pera ng pamilya nila. Ang boses na iyon, malamig, mapanghusga at puno ng kamandag, ay nanggaling sa loob ng silid na bahagyang nakabukas ang pinto. Nakatayo sa labas ng pasilyo si Flordeliza. Bit-bit ang isang thermal bag na naglalaman ng mainit pang sinigang na hipon. Ito ang paboritong ulam ni Alejandro, ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin at puprotektahan siya hanggang sa huling hininga. Sa kabila ng matinding pagduduwal at panghihina ng katawan dahil sa 3 buwang pagbubuntis, tiniis ni Flordeliza ang init sa harap ng kalan para lamang sorpresahin ang kanyang asawa. Ngunit ang sorpresang iyon ay naging isang matalim na balaraw na dahan-dahang humiwa sa kanyang kaluluwa. Napansin ni Flordeliza ang sariling mga kamay na nanginginig. Ang init ng lalagyan ng pagkain ay tumatago sa kanyang palad. Ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang buong katawan. Nararamdaman niya ang bawat pintig sa kanyang sinapupunan. Isang munting buhay na tila ba nakikiramay sa biglang paghinto ng mundo ng kanyang ina. Ang bawat sakripisyo niya para sa kumpanya, ang milyon-milyong pisong inilabas niya mula sa kanyang sariling mana upang isalba ang negosyo ni Alejandro mula sa pagkalugi, ay tila naging isang malaking biro. Ginawa niya ang lahat ng iyon bilang pagtanaw ng utang na loob sa pamilya ng lalaki. Ngunit, sa likod pala ng mga matatamis na salita ay isang bitag na matagal nang inihanda para sa kanya. Ang tawanan ni Marisol at Alejandro sa loob ng silid ay parang mga tinik na bumaon sa kanyang pandinig. Ang kanyang bunsong kapatid, ang batang babaeng inaruga niya at itinuring na higit pa sa sariling dugo mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, ay ang mismong taong nagnanais na itapon siya sa dilim ng isang ospital para sa mga baliw. Ang bawat patak ng pawis ni Flordeliza sa kusina kaninang umaga ay nauwi sa isang mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Hindi niya magawang sumigaw. Ang kanyang tinig ay tila nalunod sa lalim ng kanyang pighati. Ang lalagyan ng pagkain ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri, ngunit bago pa ito tuluyang bumagsak, ay mabilis niya itong nayakap muli. Isang huling pagsisikap na huwag lumikha ng anumang tunog. Isang huling piraso ng kanyang pagkatao na ayaw pang sumuko sa harap ng malupit na katotohanan. Tumingala siya sa kasakisame ng marangyang gusali na siya rin naman ang nagpundar. Pilit na pinipigil ang pag-agos ng mga luhang alam niyang hindi nararapat para sa mga taong nasa loob ng silid na iyon. Ang bawat pangarap na binuo niya para sa kanilang magiging anak ay tila mga kristal na nagkadurog-durog sa semento. Ang kumpanya, ang bahay, at maging ang sarili niyang kaisipan ay nais nilang nakawin. Sa bawat segundo ng kanyang pananatili sa labas ng pintong iyon, nararamdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng lumang Flordeliza, ang babaeng mapagmahal, mapagtiwala at bulag sa katotohanan. Habang nakasandal sa malamig na pader ng pasilyo, tanging ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib ang naririnig ni Flordeliza. Ang bawat salita ng pagtataksil ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi na kailanman mabubura ng panahon. Bakit ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay ang siya ring may hawak ng patalim na nakatutok sa iyong likuran?
Hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis ng isang babaeng na wala ng lahat sa loob lamang ng isang saglit? Paano niya poprotektahan ang munting buhay sa kanyang sinapupunan laban sa mga halimaw na itinuring niyang pamilya? Ang bawat hakbang ni Flor de Liza palayo sa silid na iyon ay tila paglalakan sa ibabaw ng mga bubog. Hindi niya naramdaman ang bigat ng kanyang mga paa o ang lamig ng aircon sa loob ng gusali. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nanunuot na hapdi sa kanyang puso na tila binuhusan ng asido. Pagdating sa parking lot, pumasok siya sa loob ng kanyang sasakyan at doon, sa gitna ng katahimikan, ay dahan-dahang binitawan ang mga luhang kanina pa sumasakal sa kanyang lalamunan. Hindi ito ang iyak ng isang babaeng nagmamakaawa. Ito ang iyak ng isang kaluluwang unti-unting nagiging bato. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Hinahaplos ang kanyang tiyan na tila ba sinasabi sa munting buhay sa loob na ligtas sila. Kahit na ang totoo ay nasa gitna sila ng isang digmaan. Nakarating siya sa kanilang tahanan bago pa man makauwi ang dalawa. Ang bahay na dati ay itinuturing niyang santuwaryo, ang bawat sulok na siya mismo ang nag-isip ng disenyo, ay tila naging isang malaking kulungan na puno ng mga multo ng pangtataksil. Umakyat siya sa kanilang silid at tumayo sa harap ng malaking salamin. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang balat ay tila nawala ng sigla, at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding galit. Hindi na niya makilala ang babaeng nakatitig sa kanya. Nasaan na ang masayahing Flor de Liza na naniniwala sa katapatan? Ang babaeng nakikita niya ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili, isang estrangjero na kailangang matutong pumatay ng sariling damdamin upang mabuhay. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagpasok ng isang sasakyan sa garahe. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba ay tila hudyat ng pagdating ng mga mandaragit. Mabilis na naghugas ng mukha si Flor de Liza, naglagay ng kaanting pulbos upang itago ang kanyang pighate, at humiga sa kama, nagkukunwaring natutulog. Narinig niya ang mahihinang hakbang na papalapit, at ang boses ni Marisol na tila isang anghel kung pakinggan. "Ate, are you awake? Pinadalan kita ng merienda. Baka kasi nagugutom na ang pamangkin ko." Masiglang sabi ni Marisol pagkapasok sa silid. Lumapit ang kanyang kapatid at dahan-dahang hinaplos ang balikat ni Flor de Liza. Ang hawak na iyon ay nagdulot ng kilabot sa buong katawan ng babaeng nakahiga. Gustong sumigaw ni Flor de Liza. Gustong itaboy ang mga kamay na iyon na alam niyang yumakap din sa kanyang asawa kanina lamang. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ay, tulog yata si ate. Masyadong napagod siguro sa pagbubuntis. Bulong muli ni Marisol. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong panunuya ang tono ng kanyang boses na tanging si Flor de Liza lamang ang nakaramdam. Naramdaman niya ang pag-upo ni Marisol sa gilid ng kama at ang paghaplos nito sa kanyang tiyan. Ang bawat daliri ng kanyang kapatid ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. "Soon, baby. Soon, Auntie will take care of everything for you. Everything." Hindi nagtagal ay pumasok na rin si Alejandro sa silid. Amoy alak ito at bakas sa mukha ang pagod. Ngunit alam ni Flor de Liza na ang pagod na iyon ay galing sa pakikipag-ugnayan nito sa kanyang kapatid, hindi sa trabaho. Lumapit si Alejandro kay Flor de Liza at humalik sa kanyang no. Isang halik na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit ngayon ay tila isang tatak ng kamatayan. "Flor, gising ka na ba? I'm so exhausted. Ang daming problema sa office." Reklamo ni Alejandro habang nagtatanggal ng kurbata. "But don't worry, I'm doing this for our future. Para sa inyo ni baby." Nanatiling nakapikit si Flor de Liza. Kinakagat ang loob ng kanyang pisingi upang pigilan ang sariling magsita. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Alejandro ay puno ng kasinungalingan. Bawat kilos ay isang pag-arte na karapat-dapat sa isang parangal.
Ito ang lalaking itinuring niyang mundo, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon ay nakikita na niya ang tunay nitong anyo, isang ahas na handang tuklawin ang kamay na nagpapakain sa kanya. Bumangon ng dahan-dahan si Flor de Lisa, nagkukunwaring kagigising lamang mula sa isang mahimbing na tulog. Nandyan ka na pala, Alejandro. Pasensya na. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. It's okay, sweetheart. Understandable naman dahil sa kondisyon mo. Malambing na sagot ni Alejandro habang nauupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay akala ni Flor de Lisa ay magdadala sa kanya sa langit. Ngunit ngayon ay tila mga kadena na humihila sa kanya pababa sa impyerno. Kinuha ni Alejandro ang isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng kama. Flor, may kailangan lang sana akong hilingin sa iyo. Just a small favor para masiguro ang future ng anak natin. I consulted a lawyer and he suggested na i-transfer muna natin ang management ng ilang properties mo sa pangalan ko, temporarily, para lang hindi tayo mahirapan sa mga taxes and legalities habang nagpapahinga ka after giving birth. You know, para less stress for you. Can you sign this for me, please? Tumingin si Flor de Lisa sa folder, pagkatapos ay sa mga mata ni Alejandro na tila punong-puno ng pag-aalala. Sa likod ni Alejandro, nakita niya ang bahagyang pagniiti ni Marisol na nakasandal sa hamba ng pinto. Ang bitag ay inilatag na at hinihintay na lamang nila ang kanyang pagbagsak. Ang bawat pintig ng puso ni Flor de Lisa ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang giyera. Pipirma ba siya sa sarili niyang hatol? O ito na ang simula ng kanyang pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya? Ang pagsunod sa asawa ay utos ng Diyos, Flor de Lisa. Huwag mo hayaang ang pagiging matigas ng ulo mo ang maging mitsa ng pagkakasala ng buong pamilyang ito. Ang yaman ay panandalian lamang, ngunit ang dangal ng pamilya at ang iyong katapatan bilang asawa ang magliligtas sa iyo sa harap ng may kapal. Ang boses ni Doña Consuelo ay dahan-dahang gumapang sa loob ng sala, kasing talim ng isang kutsilyo na babalutan ng pelus. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, suot ang isang mamahaling itim na belo at hawak ang isang rosaryong gawa sa kristal. Ang bawat pagbagsak ng mga butil ng rosaryo sa kanyang palad ay naglilika ng isang ritmo na tila bahatol sa pagkatao ni Flor de Lisa. Amoy insenso at mamahaling pabango ang buong paligid. Isang amoy na dati ay nagbibigay ng kapayapaan kay Flor de Lisa, ngunit ngayon ay tila ba sumasakal sa kanyang hininga. Nakatayo lamang si Flor de Lisa sa harap ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa ilalim ng kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang mukha ng matanda. Ang mga kulubot na tila ba ukit ng mga taon ng pagiging mapagmataas at ang mga matang laging nakatuon sa pagkakamali ng iba. Alam ni Flor de Lisa na ang bawat salita tungkol sa Diyos at relihiyon ay ginagamit lamang ni Doña Consuelo upang itago ang kanyang nag-aapoy na kasakiman. Ang dangal ng pamilya na laging binabanggit ng matanda ay walang iba kundi ang mga lupain at ari-arian na pinaghirapan ng ama ni Flor de Lisa. Mama, hindi naman siya tumatanggi ako. Mahinahong simula ni Flor de Lisa, pilit na itinatago ang pait sa kanyang boses. Gusto ko lang pong makasiguro na ang lahat ay legal at para talaga sa kapakanan ng magiging apo ninyo. Masyado pa po kasing maaga para pag-usapan ang paglilipat ng lahat ng titulo. Biglang huminto ang paggalaw ng mga butil ng rosaryo. Tuminggala si Doña Consuelo at ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Apo? Flor de Lisa, huwag mong gamiting panangga ang bata sa sinapupunan mo. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Isang hamak na anak ng magsasaka na pinulot ng aking asawa at binigyan ng pagkakataong makatapak sa sementadong kalsada. Ang utang na loob mo sa pamilyang ito ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Ngayong ang asawa mo na ang humihingi ng tulong upang maisalba ang negosyo,
Magdadamot ka pa? Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Flordeliza. Ang utang na loob, ang konseptong ito na itinanim sa kanyang isipan mula pagkabata, ay naging isang malaking tanikala na pumipigil sa kanya. Napansin ni Flordeliza ang isang maliit na bahid ng mamahaling lipstick sa gilid ng banal na belo ni Doña Consuelo. Isang simbolo ng banidad na pilit itinatago sa likod ng pananampalataya. Napakapit siya ng mahigpit sa kanyang sariling braso. Nararamdaman ang bawat kuko na bumaon sa kanyang balat. Ang sakit na iyon ay paalala na gising siya, na hindi ito isang masamang panaginip. Ang pera ng aking ama ay para sa proteksyon ng aking anak, Mama. Matapang na sagot ni Flordeliza, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang ng inig. Iyon ang huling habilin niya sa akin bago siya mamatay. Hindi ko po basta-basta maibibigay yon sa isang pirasong papel na hindi ko lubos na nauunawaan. Tumayo si Doña Consuelo nang may pang-inginig sa katawan. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding pot. Humakbang siya palapit kay Flordeliza at ang amoy ng insenso ay naging mas matapang. Tila ba nais nitong lamunin ang pagkatao ng nakababatang babae? Itinaas ng matanda ang kanyang kamay na may hawak na rosaryo at itinuro ito sa mukha ni Flordeliza. Tandaan mo ito, Flordeliza. Kung magpapatuloy ka sa pagiging mapagmataas, sisiguraduhin ko na wala kang matatanggap na suporta mula sa pamilyang ito. At ang batang yan, kapag nalaman ng lahat na ang kanyang ina ay unti-unti nang nawawala sa kaisipan dahil sa hirap ng pagbubuntis, sa tingin mo ba ay hahayaan ng batas na manatili siya sa'yo? Isang kumpas ko lang, Flordeliza. Isang tawag ko lang sa mga kakilala nating doktor at abogado. Magmumukha kang baliw sa harap ng buong mundo. Huwag mo akong subukan. Ang banta ay malinaw. Hindi lamang ari-arian ang nais nilang kunin. Nais nilang taddarin ang kanyang dignidad hanggang sa wala ng matira. Nanatiling nakatayo si Flordeliza, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Sa gitna ng katahimikan ng malaking sala, tanging ang tulog ng hangin sa labas ang maririnig, tila ba nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Habang pinapanood ni Flordeliza ang pagtalikod ng kanyang binan, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Hanggang saan kayang pumunta ang isang taong gumagamit ng pangalan ng Diyos upang gumawa ng kasamaan? At hanggang kailan siya mananatiling biktima sa loob ng sarili niyang tahanan? Ate, uminom ka muna nito. I made this specially for you. Alam mo naman kailangan mo ng extra nutrients para kay baby, di ba? It's for your own good and for our little angel. Ang boses ni Marisol ay kasing tamis ng pulot-pukyutan habang inilalapag niya ang isang tray sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama ni Flordeliza. Ang tunog ng basong tumama sa kahoy ay bahagyang umaling-aw-aw sa tahimik na silid, isang tunog na tila nagbababala sa panganib na paparating. Puti ang gatas, mukhang malinis at puno ng sustansya, ngunit sa paningin ni Flordeliza, ang bawat bula sa ibabaw nito ay tila mga mata ng isang halimaw na nagmamasid sa kanya. Tumingin si Flordeliza sa kanyang bunsong kapatid. Suot ni Marisol ang kanyang paboritong pambahay at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang imahe ng isang mapagmahal na kapatid. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, napansin ni Flordeliza ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Marisol at ang mabilis na pag-iwas ng kanyang mga mata. May kung anong bagay na nakasilip sa bulsa ng kanyang apron. Isang maliit at madilim na bote na mabilis na itinago ni Marisol nang mapunang nakatingin ang kanyang ate. Salamat, Marisol! Napaka-thoughtful mo talagang kapatid. Bulong ni Flordeliza. Ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Iniabot ni Marisol ang baso at sa sandaling magkadikit ang kanilang mga balat, naramdaman ni Flordeliza ang lamig ng kamay ng kanyang kapatid. Isang lamig na hindi nanggaling sa yelo, kundi sa isang pusong wala ng pakiramdam. Sige na ate, drink it while it's warm. Para naman maging mahimbingi ang tulog mo mamaya. You've been looking so stressed lately.
Kailangan mong mag-relax. Pangungulit ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Flordelisa. Inilapit ni Flordelisa ang baso sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man ito dumampi, ang kanyang matalas na pang-amoy bilang isang buntis ay nakalanghap ng isang kakaibang amoy. Isang bahagyang masangsang na halimuyak na pilit ikinubli ng bango ng gatas. Ito ay amoy ng chemical, amoy ng pagkabulok na nakabalot sa kaputian. Sa isang iglap, naalala niya ang mga salitang narinig niya sa opisina ni Alejandro. Gamot na magmumukhang postpartum depression. Masyado pang mainit, Marisol. Iiwan ko muna rito sa tabi. I'll drink it later pagkatapos kong basahin ang huling report para sa farm. Pagsisinungaling ni Flordelisa, pilit na pinapanatili ang kalmado niyang mukha. No ate, mas maganda ko ngayon na. I want to make sure na mauubos mo ito bago ako lumabas. Muling giit ni Marisol at sa pagkakataong ito, ang tamis ng kanyang boses ay napalitan ng isang kakaibang tensyon. Biglang nakarinig sila ng malakas na pagbagsak ng kung anong bagay sa kusina sa ibaba. Ang ingay ng nabasag na pinggan ay nagbigay ng pagkakataon kay Flordelisa. Marisol, ano yun? Baka may nangyari sa baba. Dahil sa gulat, mabilis na tumakbo si Marisol palabas ng silid upang tingnan ang pinagmula ng ingay. Sa sandaling wala na ang kanyang kapatid, mabilis na bumangon si Flordelisa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na nais kumawala sa hawla. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang malaking paso ng halaman sa sulok ng silid. Isang aglaonema na may malalapad at luntiang dahon na regalo pa ng kanyang ama. Walang pag-alinlangan na ibinuhos ni Flordelisa ang puting likido sa lupa ng halaman. Ang tunog ng gatas na dahan-dahang nanunuot sa lupa ay tila isang lihim na saksi sa kanyang paglaban. Mabilis siyang bumalik sa kama at pinunasang ang gilid ng baso upang magmukhang may uminom nito. Nang bumalik si Marisol, hinihingal at medyo inis, nakita niyang hawak na ni Flordelisa ang halos walang lamang baso. Nabasag lang pala ni Manang ang isang plato. Ang tatanga talaga ng mga katulong dito. Reklamo ni Marisol. Ngunit agad na nagliwanag ang kanyang mukha nang makita ang baso. Oh, inubos mo na pala. Good girl, ate. Now, just close your eyes and rest. I'll take care of everything. Kinuha ni Marisol ang baso at lumabas ng silid nang may kasamang mahinang kanta, isang tunog na kasing kilabot ng isang lamay. Naiwan si Flordelisa sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap ng mahigpit sa kanyang tiyan. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng kanyang sariling hikbi na pilit niyang pinapatay sa ilalim ng unan. Sa bawat minutong lumilipas, nararamdaman niya ang bigat ng panganib na nakapalibot sa kanila ng kanyang anak. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana, ngunit walang dalang init para kay Flordelisa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang tiningnan ay ang paso ng halaman sa sulok. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang aglaonema na dati ay luntiang-luntian at puno ng buhay ay hantay ng hantay. Ang mga malalapad nitong dahon ay nang uluntoy, nagkulay ube at itim, at ang mga tangkay ay bumagsak na tila ba sinunog mula sa loob. Ang lupa sa paligid nito ay nagmansa ng malagkit at madilim na likido, isang tahimik na patunay na ang baso ng gatas na dapat ay para sa kanya ay puno pala ng kamatayan. Huwag kang matakot, iha. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Alam ko ang lahat ng baho na itinatago nila sa ilalim ng mga mamahaling damit at plastik na senyales ng krus. Ang boses na iyon ay galing sa isang matandang babaeng nakaupo sa isang madilim na sulok ng maliit na dampa sa labas ng bayan. Si Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linyang ukit, ng hirap at panahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nadniningning pa rin sa katapatan. Siya ang dating mayordoma sa mansyon ni na Flordelisa, ang babaeng nagpalaki sa kanya at kay Marisol matapos silang maulila. Bago siya biglang tinanggal ni Alejandro sa trabaho dahil sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Nakatayo si Flordelisa sa gitna ng maliit na silid. Ang kanyang mamahaling bestida
ay tila hindi nababagay sa sahig na gawa sa kawayan. Pagkatapos makita ang nangyari sa halaman sa kanyang silid, alam niyang wala na siyang ibang matatakbuhan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat ng takot at pag-asa. Nang marinig ang boses ni Aling Rosa, ang lahat ng pader na itinayo ni Flordeliza sa kanyang puso ay biglang gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaluhod sa harap ng matanda. Aling Rosa, akala ko po ay nababaliw na ako. Akala ko po ay guni-guni ko lang ang lahat. Hikbi ni Flordeliza. Ang kanyang mga luha ay malayang pumatak sa magaspang na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang laylayan ng baro ng matanda. Pinapatay nila ako, Aling Rosa. Pinapatay nila ang anak ko. Dahan-dahang iniangat ni Aling Rosa ang muka ni Flordeliza. Ang kanyang mga kamay, na amoy luya at bawang mula sa pagluluto, ay marahang pinunasan ang mga luha ng nakababatang babae. Matagal ko nang nakita ang itim na balak ni Marisol, iha. Bata pa lang siya, mahilig na siyang kumuha ng mga bagay na hindi sa kanya, lalo na kung alam niyang mahalaga yon sa'yo. At si Alejandro, narinig ko silang nag-uusap sa library noon bago ako sipain palabas ng bahay na yon. Ang mga utang niya sa sugal ay abot langit na, Flor. Ang kumpanya mo lang ang tanging paraan para hindi siya mabulok sa kulungan. Ang katotohanan ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpabaling bago sa mundo ni Flordeliza. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya ay nagkaroon ng kasagutan. Hindi lang ito tungkol sa isang pagkakamali o panandaliang akit. Ito ay isang planadong pag-atake sa kanyang buhay at sa kanyang kinabukasan. Ano pong gagawin ko? Hindi ko po kayang labanan ang biyenan ko, lalo na't hawak nila ang lahat ng legal na papel. Tanong ni Flordeliza. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Gagamitin natin ang sarili nilang bitag, iha. Bulong ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng awtoridad. Kumuha siya ng isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa, mga bitaminang gawa sa mga natural na halamang gamot na siya mismo ang naganda. Mula ngayon, ang bawat gamot o gatas na ibibigay nila sa'yo, kailangang mailabas mo nang hindi nila nalalaman. At itong ibibigay ko sa'yo, ito ang tunay na magpapatibay sa inyo ng bata. Magpanggap kang nanghihina, magpanggap kang nawawala sa sarili. Hayaan mong isipin nilang nananalo sila. Inabot ni Aling Rosa ang malamig at nanginghinig na mga kamay ni Flordeliza. Hinawakan niya ito ng mahigpit, isang hawak na nagpapahiwatig ng proteksyon at walang hanggang katapatan. Tandaan mo, Flor, ang isang inang nadigipit sa patalim man ay kakapit. Pero ikaw, hindi ka lang kakapit. Ikaw ang hahawak sa talim para itama ang lahat. Narito ako, hindi kita pababayaan. Sa sandaling yon, sa loob ng maliit at payak na dampang yon, naramdaman ni Flordeliza ang unang pintig ng tunay na lakas mula nang magsimula ang bangungot na ito. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon na siyang kakampi na nakakaalam ng bawat sulok ng kasamaang kailangan niyang harapin. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay biglang nabasag nang makarinig sila ng mahinang kaluskos sa labas ng dampa. Ang tunog ng mga tuyong dahon na natapakan ay tila isang babala sa gitna ng kadiliman. Mabilis na napatingin si Flordeliza sa bintanang gawa sa kapis. Doon, sa pagitan ng mga siwang ng kahoy, nakita niya ang isang madilim na anino na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Isang aninong tila kanina pa nakikinig sa bawat salitang binitawan nila. Ang takot na akala ni Flordeliza ay lumipas na, ay muling bumalik, mas matindi at mas malapit kaysa dati. Wala ka na talagang silbi, Flordeliza. Tignan mo ang sarili mo. Kahit ang pagtayo ng diretsyo ay hindi mo na magawa nang hindi sumasandal sa pader. Paano mo pa mapapatakbo ang kumpanya sa ganyang kalagayan? Ang boses ni Alejandro ay malamig, walang bahid ng pagmamahal at tila nanggagaling sa isang napakalayong lugar. Pagka-uwi ni Flordeliza mula sa dampa ni Aling Rosa, sinalubong siya ng kanyang asawa sa madilim na pasilyo ng kanilang mansyon.
Ang bawat salita nito ay tila isang matulis na pako na idinabaon sa kanyang pagkatao. Sa ilalim ng malabong ilaw ng chandelier, ang mukha ni Alejandro ay tila isang maskara ng pagkainis at pagkadismaya, malayo sa mapagmahal na lalaking pinakasalan niya. Dahan-dahang napahawak si Flor de Liza sa gilid ng hagdanan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa malamig na kahoy. Sinunod niya ang payo ni Aling Rosa, ang magpanggap na tila nawawala na sa sariling huwisyo. Hinayaan niyang lumaylay ang kanyang balikat at ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinatunganga, tila walang pokus at puno ng kalituhan. Sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa galit, ngunit ang kanyang katawan ay kailangang sumunod sa dikta ng kanyang isipan. Hindi ko alam, Alejandro. Parang umiikot ang paligid ko. Ang mga boses ninyo, tila ba nagiging bulong na lang na hindi ko maintindihan? Mahinang sagot ni Flor de Liza. Ang kanyang tinig ay tila pagod na pagod. Ito ang pagkalamlam ng paningin na nais nilang makita. Ang bawat sandali ng kanyang pag-arte ay isang sakripisyo sa kanyang sariling dangal. Masakit para sa isang babaeng matalino at matatag na magmukhang mahina at kaawa-awa sa harap ng mga taong nais siyang wasakin. Ngunit alam niya, ito ang tanging paraan upang lalong maging kampante ang mga ahas sa kanyang paligid. See, I told you, Alejandro. Malala na ang kondisyon ni ate. Maybe the hormones are really affecting her brain. Singit ni Marisol habang pababa ng hagdan, hawak ang isang baso ng tubig na alam ni Flor de Liza na may halong lason. Lumapit ang kanyang kapatid at inakbayan siya, isang yakap na tila ba pagluluksa sa kanyang unti-unting pagkawala. Don't worry ate, nandito kami. We will handle everything for you. Hindi mo na kailangang mag-isip. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Flor de Liza ang matinding pagnanais na isigaw ang lahat ng katotohanang alam niya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagtitimpi. Ang bawat selula sa kanyang utak ay sumisigaw ng pag-aalsa. Ngunit ang bawat hininga niya ay kailangang manatiling mababaw at marupok. Tumingala siya sa kisame, at ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi galing sa pagkalito, kundi mula sa matinding pait ng pagtataksil na kailangan niyang lunukin araw-araw. I have a meeting tomorrow with some investors, Flor. Sabi ni Alejandro habang tinitignan ang kanyang mamahaling rilo. And since you are not in the right state of mind, I invited the family lawyer to come over later. May mga documents lang na kailangan ng signature mo para hindi mahinto ang operations ng farm. It's just SOP, para hindi ka na ma-stress sa mga pirmahan. Ang bawat salita ay isang bitag. Alam ni Flor de Liza na ang tinutukoy ni Alejandro na family lawyer ay hindi ang kanilang matagal ng abogado na si Attorney Valdez, kundi isang taong bayaran na handang gumawa ng palsipikadong dokumento. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Ang laro ay nagiging mas mapanganib. Pumasok sila sa library at doon ay naghihintay ang isang lalaking naka-Amerikana, may bitbit na itim na briefcase at may niting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang bawat kilos ng lalaki ay tila ba isang buitre na naghihintay ng biktima. Inilatag nito ang mga papel sa ibabaw ng mesa at iniabot ni Alejandro ang panulat kay Flor de Liza. Just sign here, Flor. After this, you can go back to sleep. Everything will be fine. Bulong ni Alejandro sa kanyang tainga. Ang kanyang himinga ay amoy kape at kasinungalingan. Tumingin si Flor de Liza sa panulat, pagkatapos ay sa malabong mga letras sa papel. Ang kanyang paningin ay tila balalong lumalamlam. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat titik ay malinaw na nakaukit. Ito ang sandali ng pagpapasya. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagpapanggap na ito bago siya tuluyang lamunin ng dilim na pilit niyang nilalabanan. Kumusta ang nararamdaman mo, Mrs.? Mukhang masyado kang namumutla at kulang sa pahinga. Kailangan mong tandaan na sa bawat pagpapakapagod mo, ang anak mo ang unang nakararamdam ng hirap. Ang tinig ng doktor ay malumanay, ngunit puno ng paalala.
habang dahan-dahang ipinapahid ang malamig na gel sa tiyan ni Flor de Liza. Mag-isa siyang nagtungo sa ospital, isang bagay na tila ba naging normal na sa kanya sa nakalipas na mga linggo. Sa labas ng silid, nakikita niya ang ibang mga nagbubuntis na inaalalayan ng kanilang mga asawa, may mga haplos sa likod at mga bulong ng pag-asa. Ngunit si Flor de Liza, nakahiga sa malamig na kama ng klinika, ay tanging ang sariling mga kamay ang nakayakap sa kanyang gilid. Ang bawat buntong hininga niya ay tila sumasabay sa lamig ng aircon na humahalik sa kanyang balat. Ipinikit ni Flor de Liza ang kanyang mga mata. Pilit na itinatago ang hapdi na nagmumula sa kanyang puso. Ang bawat hakbang niya patungo rito ay puno ng pangamba. Paano kung naapektuhan na ang bata ng mga lason na pilit ibinibigay sa kanya? Paano kung ang matinding stress na nararamdaman niya ay nagdulot na ng pinsala sa munting buhay na ito? Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag lamang ng isang mahina at mabilis na tunog mula sa makina. Isang ritmo na tila mabilis na pagtambol ng isang maliit na tambol. Maayos, masigla, at puno ng buhay. Listen to that, Mrs. Iyan ang pintig ng puso ng baby mo. Napakalakas. Isang munting mandirikma. Nakangiting sabi ng doktor habang itinuturo ang itim at puting imahe sa screen. Sa sandaling marinig ni Flor de Liza ang tunog na iyon. Tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo? Ang bawat pintig ay tila isang mensahe mula sa kanyang anak. Laban, nanay, narito ako. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigil ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisingi, mainit at puno ng pait na hinaluan ng isang kakaibang uri ng pag-asa. Ang munting buhay sa loob niya ay hindi lamang isang responsibilidad. Ito ang kanyang lakas, ang kanyang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang manatiling buhay at matatag sa gitna ng bahay na puno ng mga ahas. Pero Mrs., kailangan nating mag-ingat. Masyadong mataas ang iyong blood pressure at may mga senyales ng matinding pagkapagod ang iyong katawan. Kung hindi ka magpapahinga, baka mawala ang lahat ng pinaghihirapan natin. Seryosong babala ng doktor habang iniaabot ang tissue upang punasan ang kanyang tiyan. Tumango si Flor de Liza. Bagaman ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga balak ni na Alejandro at Marisol. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa doktor na hindi siya ligtas sa sarili niyang tahanan. Ngunit nanatiling sarado ang kanyang mga labi. Ang bawat salita ay isang bala na kailangang itago hanggang sa tamang oras. Pagkatapos ng check-up, lumabas siya ng klinika na tila ba may dalang panibagong balute. Ang bawat haplos niya sa kanyang tiyan ay isang panata. Isang pangako na walang sinuman ang makakahipo sa kanyang anak. Habang naglalakad siya patungo sa exit ng ospital, isang pamilya na kulay ng sasakyan ang huminto sa tapat ng katabing gusali. Ang gusali kung saan naroroon ang mga pribadong silid para sa mga espesyalistang doktor. Ang kanyang puso ay biglang lumaktaw ng isang pintig nang makita ang pamilya na plaka ng sasakyan ni Alejandro. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking haligi. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Inaasahan ni Flor de Liza na makikita ang kanyang asawa na mag-isa marahil ay may meeting lamang sa malapit. Ngunit ang kanyang mundo ay muling nayanig ng makitang inilalabas ni Alejandro ang isang wheelchair at maingat na inaalalayan si Marisol na bumaba. Ang kanyang kapatid ay may suot na malapad na sombrero at sunglasses, tila ba nagtatago sa paningin ng marami. Dahan-dahang inalalayan ni Alejandro si Marisol, ang kanyang mga kamay ay nasa baywang ng kanyang kapatid, isang kilos na puno ng pag-iingat at lambing na matagal nang hindi nararamdaman ni Flor de Liza. Habang naglalakad sila patungo sa pinto ng pribadong OBGYN clinic, narinig ni Flor de Liza ang mahinang boses ni Alejandro na tila musika sa pandinig ni Marisol. Ingat mahal, baka mapagod ka agad. After this check-up, we'll celebrate. Malapit na tayong maging isang tunay na pamilya. Naiwan si Flor de Liza na nakasandal sa malamig na semento ng haligi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom.
hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Ang bawat salitang pamilya na lumabas sa bibig ni Alejandro ay tila isang libong karayom na itinusok sa kanyang puso. Habang ang tunog ng pintig ng puso ng kanyang sariling anak ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Nakikita niya ang kanyang asawa at kapatid na pumapasok sa isang silid, dala ang isang sekretong tila, ba mas madilim pa sa inaakala niya? Ang tinig ni Marisol ay parang isang matinis na kampana na bumasag sa katahimikan ng hapon. Nakaupo si Flordelisa sa balkonahe. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo, ngunit ang kanyang isipan ay nakakulong pa rin sa eksenang nakita niya sa ospital. Lumapit si Marisol, bit-bit ang isang gunting sa paghahalaman at nagsimulang gupitin ang mga tuyong sanga ng mga rosas sa paligid. Ang bawat tunog ng bakal na nagtatama ay tila isang babala sa pandinig ni Flordelisa. Isang matalas at malamig na paalala ng panganib. Tiningnan ni Flordelisa ang kanyang kapatid. Ito ang batang babaeng ipinagtanggol niya sa mga kalaro noong bata pa sila. Ang kapatid na binuhat niya ng sugatan ito sa tuhod at ang tanging pamilyang itinuring niyang kakampi nang mamatay ang kanilang ama. Ngunit na yon, habang pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Marisol, wala na siyang makitang bahid ng pagmamahal. Ang nakikita niya ay isang estranjero na nagtatago sa likod ng isang pamilyar na mukha. Marisol! Mahinang tawag ni Flordelisa. Naalala mo ba noong bata pa tayo? Nung binigyan tayo ni Papa ng tig-isang manika? Sabi mo noon, gusto mo ang sa akin dahil mas mahaba ang buhok nito. Agad ko itong ibinigay sa'yo dahil gusto kong laging masaya ang bunso ko. Tumigil si Marisol sa paggupit. Dahan-dahan siyang lumingon kay Flordelisa at sa ilalim ng sikat ng araw, ang kanyang mga mata ay tila naging kasing itim ng uling. Walang bakas ng lambing sa kanyang muka. Yun na nga ang problema, ate. Lagi mong ibinibigay sa akin ang mga bagay na gusto ko. Pero lagi mo ring ipinaparamdam sa akin na ikaw ang mas nakatataas. Ibinigay mo ang manika dahil ikaw ang mabait na ate at ako ang kaawa-awa na bunso. Sawang-sawa na ako sa mga tira-tira mo, Flor. Ang bawat salita ni Marisol ay puno ng lason. Ang inggit na matagal nang nakabaon sa kanyang puso ay dahan-dahan nang umaalingaw-ngaw sa hangin. Lahat na lang sa iyo. Ang kumpanya ni Papa, ang atensyon ng lahat, pati ang lalaking pinangarap ko. Lahat napunta sa iyo dahil lang ikaw ang launa. Akala mo ba ay masaya akong nakikita kang reyna sa bahay na ito? Akala mo ba ay sapat na ang mga regalo mo para bayaran ang bawat taon na naging anino mo lang ako? Napahawak si Flordelisa sa kanyang tiyan. Nararamdaman ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Kinuha mo na ang lahat, Marisol. Ang asawa ko, ang tiwala ko, pati ba naman ang kaisipan ko, gusto mo ring nakawin. Humakbang palapit si Marisol. Ang gunting sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hinawakan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang kapatid. Ito ay mukha ng isang kaaway na handang pumatay upang makuha ang korona. Hindi ko ninakaw si Alejandro, ate. Matagal na kaming may ugnayan, bago pa kayo ikasal. At ang anak mo? Don't worry. I will be a better mother to that child than you could ever be. Sa ilalim ng pangalan ko, hindi siya magiging anak ng isang baliw. Tumalikod si Marisol at nagsimulang maglakad patungo sa loob ng bahay. Ngunit tumigil siya sa tuktok ng matarik na hagdanan na gawa sa makintab na nara. Lumingon siya ng bahagya, isang ngiting mapanukso ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ate, look at the floor! Mukhang masyadong madulas ang pagkakawax ni Manang. Be careful, baka mahulog ka at mawala ang tanging alas na hawak mo. Bulong ni Marisol. Ang boses niya ay halos hindi marinig, ngunit punong-puno ng banta. Sa isang iglap, habang dadaan si Flordelisa sa tabi niya upang pumasok, biglang gumalaw ang paa ni Marisol, isang mabilis at planadong kilos upang patisurin ang kanyang kapatid.
Naramdaman ni Flordelisa ang pagkawala ng balanse ng kanyang katawan sa gilid ng matarik na baitang. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot habang ang kanyang kamay ay pilit na humahawak sa hangin. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumulusok pababa, ang matalas na instinto ng isang ina ay nanaig. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga binti, mabilis na idiniin ni Flordelisa ang kanyang siko sa pader at hinawakan ng mahigpit ang railings ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay ang tanging maririnig sa tahimik na pasilyo. Nakatayo siya, nanginginig, ngunit ligtas. Napatitig siya kay Marisol na ngayon ay may gulat at inis sa mga mata dahil hindi nagtagumpay ang kanyang balak. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal ni Flordelisa para sa kanyang kapatid ay tuluyan ng naputol. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang bunso niyang kapatid. Siya ay isang halimaw na handang dumanak ang dugo ng sariling kadugo para lamang sa ambisyon. Hindi ako uurong, Marisol. Malamig na sabi ni Flordelisa. Wala na ang panginghinig sa kanyang tinig. Napalitan ito ng matatag na paninindigan. Sa bawat hakbang na gagawin mo, aasahan mong haharap ako. Hindi na ako ang dating taong tahimik na nanonood habang sinasaktan mo ang mga taong mahal ko. Tuwid siyang tumingin sa mga mata ni Marisol. Gagawin ko ang lahat upang protektahan ang anak ko at ang kinabukasan niya. Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. At habang abala ka sa paghahabi ng mga plano at panlilinlang, dagdag niya, mas mabuti sigurong tanungin mo ang sarili mo kung handa ka bang harapin ang mga bunga ng sarili mo mga ginawa. Bahagyang tumaas ang kanyang baba. Dahil darating ang panahon na ang katotohanan ang magsasalita. At kapag dumating ang araw na yon, wala nang sinuman ang makapagliligtas sa iyo mula sa mga kahihinatnan ng mga desisyong ikaw mismo ang gumawa. Sa ilalim ng malabong liwanag ng isang maliit na lampara sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Flordelisa habang hawak ang isang luma at kupas na litrato ng kanyang ama. Ang bawat linyang ukit sa mukha ng kanyang magulang ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Hindi na ito ang gabi para sa pag-iyak. Hindi na ito ang gabi para sa pagtatanong kung bakit siya pinagtaksilan. Ang gabing ito ay para sa pagbuo ng isang balute na hindi kayang tibagin ng kahit anong kasinungalingan. Nagpasya si Flordelisa na kumilos sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Sa tulong ni Aling Rosa, nagawa niyang makipag-ugnayan ng lihim kay Attorney Valdez, ang pinakapinagkakatiwala ang kaibigan ng kanyang ama at ang taong nakakaalam ng bawat detalye ng kanilang mga ari-arian. Ang kanilang pagkikita sa loob ng isang tahimik na simbahan kaninang umaga ay nagbukas ng kanyang mga mata. Kinumpirma ng abogado na ang mga dokumentong pilit na ipinapapirma sa kanya ni Alejandro ay hindi lamang mga transfer papers, kundi mga waiver ng kanyang karapatan sa bawat sentimo ng mana niya. Huwag kang mag-alala, Hija. Gagawin natin ang lahat para mabawi ang nararapat sa iyo. Ang boses ni Attorney Valdez ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, puno ng katiyakan. Dahan-dahang lumabas si Flordelisa sa kanyang silid, bit-bit ang isang maliit na itim na aparato na ibinigay ng abogado. Isang kamera na kasing liit lamang ng butones at isang recorder na nakatago sa loob ng isang ordinaryong ballpen. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila ba paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukana ng aircon. At ang bawat kaluskos ng kanyang suot na seda ay tila ba isang malakas na sigaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Pumasok siya sa loob ng fufong or library ni Alejandro. Amoy tabako at mamahaling alak ang buong silid. Ang bawat sulok ay puno ng mga gamit na binili gamit ang perang pinaghirapan ni Flordelisa. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimula niyang hanapin ang perpektong lugar para itago ang kamera. Inilagay niya ito sa pagitan ng mga makakapal na libro tungkol sa batas. Isang miya-maina lokasyon para sa isang lalaking walang galang sa katarungan. Pagkatapos,
Naupo siya sa harap ng computer ni Alejandro. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalagay ang isang USB drive upang kopyahin ang mga bank transactions at files na matagal na niyang pinaghihinalaan. Ang mahinang pag-ilaw ng maliit na drive sa dilim ay tila ba isang bituin na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa screen, nakita niya ang mga sunod-sunod na paglipat ng malalaking halaga sa isang account na hindi niya kilala. Isang account na ang pangalan ay may kaugnayan sa isang offshore investment na Marisol ang nakapangalan. Ganito pala ninyo ako, rumespeto. Bulong ni Flordelisa sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Biglang napatigil ang mundo ni Flordelisa nang makarinig siya ng mabibigat na yabag ng mga paa mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig na nara ay tila ba isang haton ng bitay. Papalapit ang mga yabag na iyon at narinig niya ang mahinang pagtawa ni Alejandro, kasunod ang malambing na boses ni Marisol. Sigurado ka bang tulog na siya? I want to check the safe one last time. Baka may naiwan pa tayong alahas na hindi na isama sa listahan. Sabi ni Marisol mula sa labas. Mabilis na binunot ni Flordelisa ang USB drive. Ngunit sa pagmamadali niya ay bahagyang masagi ang isang basong kristal sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng kristal na gumulong sa kahoy ay tila ba isang pagsabog sa pandinig ni Flordelisa. Agad siyang nagtago sa ilalim ng malaking mesa. Ang kanyang hininga ay pinilit niyang patigilin habang ang kanyang puso ay tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo na naglikha ng mahahabang anino nina Alejandro at Marisol sa sahig ng library. Nararamdaman ni Flordelisa ang amoy ng pabango ni Marisol, isang amoy na dati ay pamilyar, ngunit na yon ay nagpapabaligtad ng kanyang sikmura. Did you hear that? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay naging seryoso at mapaghinala. Parang may narinig akong kumaluskos sa loob. Baka daga lang, Alejandro. Huwag kang paranoid. Masyado na tayong malapit sa katapusan para magkaroon pa ng aberya. Sagot ni Marisol habang naglalakad palapit sa mesa kung saan nagtatago si Flordelisa. Nakita ni Flordelisa ang dulo ng matulis na sapatos ni Marisol. Ilang pulgada na lamang ang layo mula sa kanyang mga kamay. Nakapikit siya ng mahigpit. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagtitimpi. Ang bawat segundo ay tila ba isang taon ng paghihirap. Sa sandaling iyon, ang tanging proteksyon niya ay ang dilim at ang panalangin na huwag siyang makita ng mga ahas na ito. Dahan-dahang iniabot ni Alejandro ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Tila ba may hinahanap? Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mismong gilid ng mesa kung saan nakatago ang USB drive na hawak ni Flordelisa sa kanyang dibdib. Ang tensyon sa silid ay tila ba kuryenteng dumadaloy sa hangin, naghihintay lamang ng isang maling galaw upang sumabog. Sa ilalim ng madilim at masikip na espasyo ng mesa, ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap para kay Flordelisa. Nararamdaman niya ang alikabok sa sahig na kumikiliti sa kanyang ilong. Ngunit pinilit niyang wag huminga ng malalim. Ang dulo ng sapatos ni Alejandro ay dumaan sa mismong harap ng kanyang mga mata, isang paalala kung gaano kalapit ang kanyang pagkawasak. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakalakas. Tila ba nais nitong wasakin ang kanyang mga ribcage upang ipaalam sa buong mundo ang kanyang kinalalagyan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang mahabang pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng gadget na gumagalaw sa kahoy ay nagbigay ng sapat na ingay upang makuha ang atensyon ng dalawa. Si Mama, iritableng sabi ni Alejandro habang kinukuha ang telepono. Ano na naman kaya ang kailangan ng matandang iyon sa ganitong oras? Marisol, let's go. Baka may emergency sa kabilang mansyon. Mamaya na natin ituloy ang pag-check sa safe. Narinig ni Flordelisa ang paglayo ng mga yabag at ang muling pagtikom ng mabigat na pinto ng library. Nanatili siyang nakatago ng ilang minuto, hinahayaan ang kanyang katawan na dumanas ng matinding panginginig bago dahan-dahang gumapang palabas.
Ang kanyang mga binti ay tila naging jelo sa sobrang takot, ngunit ang USB drive na mahigpit niyang hawak ay naging anchor niya sa realidad. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng kanilang silid, ngunit wala itong dalang init para sa malamig na relasyon ni na Flordeliza at Alejandro. Inayos ni Flordeliza ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Suot ang kanyang pinakamagaling na maskara ng isang babaeng unti-unti nang nilalamon ng depresyon. Nadatna niya si Alejandro sa balkonahe, nagkakape habang nagbabasa ng mga papeles. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang boses ay nanginginig at tila ba galing sa isang panaginip. Alejandro, mahal. Tawag niya na naging dahilan upang lumingon ang lalaki ng may halong pagkainis na mabilis nitong pinalitan ng isang plastik na ngiti. Yes, Flor? Are you feeling better now? Pinadalhan kita ng almusal sa taas, pero sabi ni Marisol ayaw mo raw kumain. Malambing, ngunit hungkag na sabi ni Alejandro. I'm sorry. Parang hindi ko na kaya ang gulo sa isip ko. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Simula ni Flordeliza, inilalapag sa mesa ang isang makapal na folder na gawa sa mamahaling balat. Inayos ko na ang mga papeles na gusto mo. Ang mana ni Papa, ang mga lupain sa probinsya. Pirmahan mo na ito bilang trustee. Gusto ko nang magpahinga, Alejandro. Gusto ko nang ibigay sa iyo ang lahat para hindi ko na kailangang mag-isip. Nagliwanag ang mga mata ni Alejandro. Ang kasakiman ay tila isang apoy na biglang sumiklab sa kanyang mga balintataw. Talaga, Flor? You're doing the right thing. This is for our baby. For us. Here, let me see. Mabilis na kinuha ni Alejandro ang panulat. Hindi na niya binasa ang mga huling pahina ng dokumento dahil ang unang 5 pahina ay ang mga transfer deeds na matagal na niyang hinihintay. Ang hindi niya alam, sa tulong ni Attorney Valdez, ang huling bahagi ng kontrata ay isang Admission of Liability and Debt Certification. Sa pagpirma niya rito, inaamin ni Alejandro na ang lahat ng perang inilabas ni Flordeliza noon ay utang na may malaking interes at ang bawat ilegal na transaksyong ginawa niya sa kumpanya ay may kaakibat na pananagutang sibil. Golden moment ni Flordeliza ang mapanood ang kanyang asawa na mabilis na iginuguhit ang kanyang pirma sa bawat pahina gamit ang lumang fountain pen ng kanyang ama. Ang panulat na iyon, na simbolo ng karangalan ng pamilya nila, ang siya ring naging sandata upang itarak ang hatol sa kasakiman ni Alejandro. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa puso ni Flordeliza habang pinapanood ang lalaking, akala niya ay katuwang niya sa buhay na mabilis na ibinibenta ang sariling kaluluwa para sa perang, hindi naman sa kanya. There, tapos na Flor. All settled. Sabi ni Alejandro, sabay halik sa kamay ni Flordeliza na tila ba isa siyang bayani. Magpahinga ka na. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang kasal natin. After that, everything will be perfect. Yes, Alejandro. Bulong ni Flordeliza. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa folder. Everything will be exactly where it should be. Habang pabalik si Flordeliza sa kanyang silid, nasalubong niya si Marisol na may bit-bit na isang panibagong baso ng gatas. Ngumiti si Marisol, isang ngiting tila nagsasabing panalo na sila. Ngunit bago pa man makalagpas si Flordeliza, bumulong si Marisol nang may kuryente sa boses. Ate, siguro naman handa ka na sa wedding gift ko. I have a surprise for you sa mismong araw ng kasal. Something that will make you leave this house forever. Napatigil si Flordeliza, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kuryosidad. Ano pa ang kayang gawin ng kanyang kapatid na mas masahol pa sa planong pagpatay sa kanyang kaisipan? Ang cliffhanger ng kanilang pag-uusap ay tila isang madilim na ulap na muling bumalot sa mansyon
nagbabanta ng isang mas madugong kabanata. Ang gabi ay tila isang malapad na telang itim na bumalot sa buong mansyon, malamig at walang hanggan. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Flordelisa sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintong bahagyang nakabukas. Ang tanging liwanag na nagmumula sa labas ay ang malamlam na ilaw ng buwan na tumatago sa mga kortina na naglilika ng mahahaba at nakatatakot na anino sa sahig. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso, tila isang orasan na nagbibilang ng bawat sandali ng panganib. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang suot na manipis na pantulog ay humahalik sa kanyang balat habang naglalakad siya ng walang tsinelas upang hindi lumika ng anumang ingay. Ang sahig na nara ay malamig sa kanyang mga talampakan. Hawak niya ang maliit na recorder na nakatago sa loob ng kanyang palad. Ang kanyang mga daliri ay basa ng malamig na pawis. Kailangan niya ng higit pang ebidensya. Ang kanilang sariling mga tinig na nagpaplano ng kanyang pagkawasak. Habang binabagtas niya ang madilim na pasilyo, patungo sa dulo kung saan naroroon ang Thufeng o library, narinig niya ang mahinang tunog ng tawanan. Hindi ito tawang puno ng kagalakan, kundi isang tawang puno ng pangungutya at kasamaan. Huminto si Flordelisa sa likod ng isang malaking plorera. Ang kanyang hininga ay pinanatili niyang mababaw habang inilalapit ang recorder sa siwang ng pinto. Punting-konti na lang, Alejandro. Ang boses ni Marisol ay malinaw na umalingaw sa loob. Pagkatapos ng kasal, sa mismong gabi ng inyong honeymoon, tatawagan na natin ang mga tauhan ni Doña Consuelo sa ospital. Magmumukha siyang nag-hysterical dahil sa sobrang stress. Sino ba naman ang maniniwala sa isang babaeng baliw? And the baby? Narinig ni Flordelisa ang boses ni Alejandro. May halong alak at kawalang bahala. Ang batang yan! Tumawa si Marisol, isang tunog na tila ba kaskas ng bakal sa semento. Yan ang ating winning lottery ticket, Alejandro. Sa sandaling ideklara si Flor na unfit mother, ang guardianship ng bata at ang kontrol sa lahat ng trust fund ay mapupunta sa atin. Palalakihin natin ang batang yan na tinitingala ako bilang tunay niyang ina, habang ang tunay niyang ina ay nabubulok sa loob ng puting kuta. Ang bawat salita ay tila isang matalim na aspile na itinusok sa puso ni Flordelisa. Ang kanyang sariling kapatid, ang babaeng dinaluyan ng parehong dugo, ay itinuturing ang kanyang anak na isang piraso lamang ng papel na may halaga. Naramdaman ni Flordelisa ang matinding pagnanais na pumasok sa loob at saktan ang dalawa, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang galit niya ay kailangang maging kasing talim ng isang espada, hindi kasing sabog ng isang paputok. Dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mga hakbang ay tila ba lumulutang sa hangin dahil sa sobrang pag-iingat. Nagtungo siya sa kabilang dulo ng pasilyo, sa silid na dati ay pagmamay-ari ng kanyang ama. Sa loob ng silid na yon, na amoy luma at alikabok, kinuha niya ang isang lumang barong na nakasabit sa loob ng cabinet, ang barong na huling isinuot ng kanyang ama bago ito mawala. Niyakap ni Flordelisa ang tila, isinisiksik ang kanyang mukha sa magaspang na hibla nito. Dito, sa gitna ng amoy ng luma at ng pagmamahal ng kanyang ama, doon lamang siya naglakas, loob na ilabas ang kanyang pighati. Ang kanyang maahinang paghikbi ay pilit niyang pinapatay sa pamamagitan ng pagtakip ng kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa ang kanyang buong katawan ay manginig sa sobrang sakit. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng kahinaan sa harap ng alaala ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya, bago siya muling maging isang matigas na bato para sa kanyang anak. Bumalik siya sa kanyang sariling silid bago pa man matapos ang pag-uusap sa baba. Ngunit pagkapasok niya, ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Nakabukas ang ilaw sa kanyang bedside table. Nakatayo sa gitna ng silid si Marisol. Hawak ang isang maliit na bote na nakuha nito mula sa ilalim ng kutso ni Flordelisa. Ang boteng naglalaman ng mga bitaminang gawa sa halamang gamot na ibinigay ni Aling Rosa. "Ate, gising ka pa pala," sabi ni Marisol.
Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bote sa ilalim ng ilaw. Ano ito? Akala ko ba iniinom mo ang mga gamot na ibinibigay ko sa'yo? Bakit may itinatago kang bote na amoy damo at lupa rito? Napatigil si Flor de Liza sa bukana ng pinto. Ang lamig ng aircon ay tila ba naging yelo na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang panganib na pilit ng iniiwasan ay narito na, nakatitig sa kanya ng diretso sa mga mata. Isang maling sagot, isang maling kilos, at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maaaring maglaho sa isang iglap. Ano iyan, Marisol? Tanong ni Marisol muli. Ang kanyang boses ay naging mas matigas at puno ng hinaala. Nagsisinungaling ka ba sa amin, ate? Nagpapanggap ka lang ba? Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng tingga. Nakatayo si Marisol sa gitna ng liwanag. Ang kanyang anino ay humahaba hanggang sa paanan ni Flor de Liza, tila isang madilim na galamay na handang sumakmal. Ang maliit na bote ng halamang gamot ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara, isang tahimik na saksi sa lihim na paglaban ni Flor de Liza. Iyan ba ang dahilan kung bakit tila lumilinaw ang iyong mga mata sa tuwing hindi kami nakatingin? Ang boses ni Marisol ay puno ng panunuya. Ang bawat pantig ay tila lason na humahalo sa hangin. Nagpapanggap ka lang ba, ate? Pinapaikot mo ba kami sa iyong mga palad habang akala namin ay unti-unti ka nang nauubos? Humakbang palapit si Flor de Liza. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid upang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Iyan ay para sa aking pangangatawan, Marisol. Isang matandang manggagamot sa palengke ang nagbigay niyan sa akin. Dahil ang mga gamot na ibinibigay ninyo, tila ba mas lalo lamang akong pinahihina? Tumawa ng mahina si Marisol, isang tunog na walang bakas ng kagalakan. Ang talino mo talaga, ate. Kahit sa gitna ng iyong pagkabaliw, nagagawa mo pa ring humanap ng paraan upang mabuhay. Pero alam mo, ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Lalo na kung ang inaasahan mo ay ang mga tuyong dahon at ugat ng halaman. Binuksan ni Marisol ang bote at dahan-dahang ibinuhos ang mga kapsula sa sahig. Ang tunog ng mga butil na tumatama sa makintab na nara ay tila mga patak ng ulan sa isang lamay. Pagkatapos, gamit ang kanyang mamahaling sapatos, dinurog niya ang mga ito hanggang sa maging pinong pulbos na lamang na humalo sa alikabo. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa mga ganitong bagay, Flor. Sabi ni Alejandro na biglang lumitaw sa likuran ni Marisol. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila isang hukom na nagbababa ng hatol. We only want what's best for you. At dahil nakikita namin tila hindi gumagana ang mga gamot dito sa bahay, nagpasya na kami ni Mama. Naramdaman ni Flor de Liza ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Anong ibig mo sabihin, Alejandro? Inayos na ni Mama ang lahat. May isang espesyal na pasilidad sa Tagaytay. Tahimik, malayo sa ingay ng kumpanya at may mga dalubhasang doktor na mag-aalaga sa'yo bago at pagkatapos mong manganak. Paliwanag ni Alejandro habang dahan-dahang lumalapit kay Flor de Liza. Inilapat niya ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng init, ngunit na yon ay tila yelo na nagpapanginig sa kanyang buto. It's for your own good, mahal. Ang rest cure na ito ang kailangan mo para bumalik ang dati mong sigla. Rest cure? Halos pabulong nga ulit ni Flor de Liza. Yun ba ang tawag ninyo sa pagpapakulong sa akin? Huwag mong bigyan ng mali siya ang lahat, ate. Singit ni Marisol habang pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit ang isang mamahaling panyo. It's a high-end facility. Doña Consuelo even donated a large sum para masiguro na ang pinakamagandang suite ang makuha mo. After the wedding, diretso ka na roon. Isipin mo na lang na iyon ang aming wedding gift para sa iyong katahimikan. Nagpalitan ng makahulugang tingin ang magkasintahan. Sa paningin ni Flor de Liza, ang silid ay tila unti-unting lumiliit. Ang mga pader ay tila naglalakad palapit upang lamunin siya. Ang bawat salita nila ay puno ng pagmamahal,
na ang layunin ay ibaon siya ng buhay. Oh, bago ko malimutan. Sabi ni Alejandro habang kinukuha ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. I have something for you. Isang kwintas na pag-aari pa ng mga ninuno ni Mama. Isusuot mo ito sa araw ng ating kasal bilang simbolo na ikaw ay bahagi na ng aming pamilya at ang lahat ng sayo ay sa amin na rin. Isinuot ni Alejandro ang kwintas sa leeg ni Flordeliza. Ang lamig ng ginto at ang bigat ng malaking pendant ay tila isang kadena na isinakal sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Sa likuran niya, nakatayo ang dalawang taong pilit na kumukuha ng kanyang buhay, kapwa may mga ngiting mapandin lang. Bagay na bagay sa'yo, ate. Bulong ni Marisol sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay nagdulot ng kilabot sa kanyang batok. Parang isang alay na handa ng ihandog sa dambana. Habang nakatitig si Flordeliza sa kanyang refleksyon, naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang munting paalala na mayroon pa siyang dapat ipaglaban. Ang kwintas na suot niya ay hindi simbolo ng pagtanggap, kundi isang huling hudyat na ang oras niya ay paubos na. Kailangan niyang kumilos bago pa siya tuluyang dalhin sa pasilidad na alam niyang magiging huling hantungan ng kanyang kaisipan. Ang puting bestida na nakasabit sa gilid ng bintana ay tila isang multo sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang bawat tahi at bawat kristal na nakakabit sa tela ay kumikinang. Ngunit para kay Flordeliza, hindi ito simbolo ng bagong simula. Ito ang kanyang magiging shroud, ang telang gagamitin upang ilibing ang huling piraso ng kanyang pagkatao na nagmahal kay Alejandro. Nakatayo si Flordeliza sa tapat ng malaking salamin. Hawak ang isang luma at bahagyang sunog na litrato. Ito ang kaisa-isang litrato nilang dalawa ni Alejandro noong mga panahong akala niya ay totoo ang bawat pangako nito sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang probinsya. Sa larawan, nakangiti siya ng tapat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Ngunit sa tabi niya, ang Alejandro na nakikita niya ngayon ay tila isang estranggero na may malamig na puso. Kinuha niya ang isang maliit na kandila at dahan-dahang itinapat ang sulok ng litrato sa apoy. Ang tunog ng dahan-dahang paglamon ng apoy sa papel ay tila musika sa kanyang pandinig. Pinanood niya kung paano naging abo ang mukha ng lalaking minahal niya hanggang sa maramdaman niya ang init ng apoy na malapit na sa kanyang mga daliri. Binitawan niya ang natirang abo sa isang platito, isang tahimik na seremonya ng pagluluksa para sa isang pag-ibig na matagal ng patay. Pa, gabayan ninyo po ako bukas, bulong ni Flordeliza. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng silid. Para sa amin ito ng apo ninyo. Hindi ko hahayaang ang mga ahas na ito ang humawak sa kinabukasan ng ating pamilya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maliit na jewelry box. Sa ilalim ng isang lihim na compartment, kinuha niya ang USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang mga boses ni Marisol at Alejandro, ang mga dokumento ng pagnanakaw, at ang katotohanan tungkol sa lason na ibinibigay sa kanya. Isang golden moment ang dahan-dahang paghaplos niya sa kanyang tiyan habang hawak ang USB. Bukid ay magiging atin muli, anak. Ang bawat butil ng palay at bawat patak ng ulan sa ating lupain ay poprotektahan tayo. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig niya ang mahinang pang-ikot ng lock ng kanyang pinto. Hindi ito ang mabigat na yabag ni Alejandro, kundi ang magaan at mabilis na hakbang ni Marisol. Mabilis na itinago ni Flordeliza ang USB sa loob ng kanyang damit at naupo sa gilid ng kama, ipinikit ang kanyang mga mata at nagkunwaring muling nilalamon ng kawalang malay. Bumukas ang pinto. Pumasok ang amoy ng pabango ni Marisol, isang halimuyak na tila ba nagdadala ng kamatayan sa bawat bugso ng hangin. Hindi nagsalita ang kanyang kapatid. Naramdaman ni Flordeliza ang paglapit nito sa gilid ng kanyang kama.
Ang tunog ng tela ng apron ni Marisol na kumakaluskos ay tila ba nagpapahiwatig na may bitbit itong hindi maganda. Ate, alam kong gising ka. Bulong ni Marisol. Ang boses nito ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Huwag ka nang magpanggap. Pagod na ako sa laro mo. Masyado kang matigas, Flordeliza. Kahit ang halaman ay sumuko na, pero ikaw, nandyan ka pa rin. Naramdaman ni Flordeliza ang pag-upo ni Marisol sa gilid ng kama. Isang malamig na bagay ang dumampi sa balat ng kanyang braso. Isang matulis na dulo ng karayom na nakakabit sa isang syringe. Ang kuryente ng takot ay bumalat sa buong katawan ni Flordeliza. Ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Ito na ang huling dosis, ate. Sabi ni Marisol habang dahan-dahang inihahanda ang kimiko sa loob ng syringe. Isang malalim na tulog para sa isang magandang bride. Gusto ko, bukas sa harap ng altar, wala ka ng lakas na magsalita. Gusto ko, ang mga mata mo ay parang basong walang laman. Para pagkatapos mong sabihin ang I do, wala ka nang maalala kundi ang dilim. Idiniin ni Marisol ang dulo ng karayom sa balat ni Flordeliza. Ang bawat segundo ay tila ba isang paglalakbay patungo sa kamatayan. Ang hininga ni Flordeliza ay tila tumigil sa pagdaloy. Mapipigilan ba niya ang kamandag na ito bago pa man dumating ang kinabukasang kanyang pinaghahandaan? O ang huling hapunan na ito ang magiging katapusan ng kanyang pag-asa? Ang bawat tahi ng puting belo na nakapatong sa ulo ni Flordeliza ay tila ba isang sapot ng gagamba na dahan-dahang sumasakal sa kanyang paghinga. Sa harap ng malaking salamin ng bridal suite, tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang mukha ay pinalitaw ang ganda sa tulong ng makapal na makeup, ngunit sa likod ng mga kulay na iyon ay ang maputlang anyo ng isang babaeng galing sa isang mahabang labanan sa dilim. Kagabi, sa huling sandali bago mabaon ang karayom ni Marisol, isang malakas na katok mula kay Alejandro ang nagligtas sa kanya. Ang pagkataranta ni Marisol ang naging dahilan upang tumalsik ang syringe sa ilalim ng kama at ang tanging naiwan ay ang bakas ng takot sa mga mata ng kanyang kapatid. Narinig ni Flordeliza ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok ang amoy ng mamahaling pabango at insenso, si Doña Consuelo. Ang matanda ay nakasuot ng terno na kulay ginto. Ang kanyang mga alahas ay tila ba nakikipagpaligsahan sa liwanag ng mga bumbilya. Lumapit ang matanda at hinawakan ang balikat ni Flordeliza. Isang haplos na walang dalang init, kundi ang bigat ng isang obligasyong nais nitong ipataw. Nayon ang araw na magiging ganap kang kabahagi ng aming pangalan, Flordeliza. Ang boses ng matanda ay kasing lamig ng marmol na sahig ng Manila Cathedral. Huwag mong dungisan ang seremonyang ito ng iyong mga kahangalan. Isipin mo ang danggal na ibinibigay namin sa'yo sa kabila ng iyong kalagayan. Hindi sumagot si Flordeliza. Nanatili siyang nakatitig sa salamin, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na bahagyang bumubukol sa ilalim ng tilang seda. Nararamdaman niya ang maliit na USB drive na nakatago sa loob ng kanyang paha, isang matigas na bagay na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang sandata laban sa gintong hawla na ito. Nang dumating ang oras ng paglalakad patungo sa dambana, ang bawat hakbang ni Flordeliza sa mahabang pulang alpombra ay tila ba paglapit sa sarili niyang hatol. Ang tunog ng mga organo sa loob ng katedral ay umaalingaw-ngaw, puno ng karingalan, ngunit para sa kanya ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Sa magkabilang panig, ang mga matataas na opisyal at kilalang personalidad sa lipunan ay nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may hangad, ang ilan ay may pangungutya. Sa dulo ng dambana, nakatayo si Alejandro, kasing kisig ng isang prinsepe sa kanyang barong. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang asawa. Ang kapangyarihang malapit na niyang makamit. Sa tabi nito, nakatayo si Marisol bilang maid of honor. Ang kanyang kapatid ay nakangiti. Isang ngiting tila nagsasabing nakuha na niya ang lahat.
Ang bawat sulyap ni Marisol kay Alejandro ay puno ng lihim na pag-aari, isang bagay na hindi na itinatago sa harap ng altar ng Diyos. Ang golden moment ni Flordeliza ay ang sandaling huminto siya sa gitna ng paglalakad at lumingon sa kaisang-isang bakanting upuan sa unahan, ang upuan na inilaan niya para sa alaala ng kanyang ama. Doon, tila nakita niya ang anino ng isang lalaking may tapat na puso na tila ba bumubulong sa kanya na huwag matakot. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay sumasabay sa mabibigat na yabag ng kanyang mga paa hanggang sa marating niya ang harap ng altar. Kinuha ni Alejandro ang kanyang kamay. Ang lamig ng palad nito ay tila ba isang babala. Nagsimula ang misa at ang boses ng pare ay umalingaw sa buong katedral, binabanggit ang mga salita tungkol sa pag-ibig, katapatan at habang-buhay na pagsasama. Ang bawat salita ay tila ba isang miyamai sa katotohanang nagaganap sa pagitan ng tatlong taong nasa harap ng dambana. Alejandro, tinatanggap mo ba si Flordeliza bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan? Tanong ng pare. Opo, Father. Mabilis na sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan na nagmumula sa kasakiman. Lumingon ang pare kay Flordeliza. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang puting belo na nakatakip sa kanyang mukha ay bahagyang gumalaw dahil sa kanyang mabilis na paghinga. Nararamdaman niya ang pagkuyom ng mga kamay ni Marisol sa likuran niya at ang mapanghusgang tingin ni Doña Consuelo sa unang hanay. Flordeliza, tinatanggap mo ba si Alejandro bilang iyong asawa? Ito na ang sandaling hinihintay ng lahat. Ang sandaling dapat sana ay ang pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahang itinaas ni Flordeliza ang kanyang kamay at hinawakan ang gilid ng kanyang belo. Ang tunog ng tela na dahan-dahang inilalantad ang kanyang muka ay tila ba isang hudyat ng pagsabog? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alejandro. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom. Bago ko sagutin ang tanong na yan, Father, ang boses ni Flordeliza ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral. Malinaw, matatag, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Mayroon lamang akong nais ipakita sa lahat ng saksi rito sa loob ng bahay ng Diyos. Ang gulat sa mukha ni Alejandro at ang biglang pagpumiglas ni Marisol ay naging hudyat ng isang kaguluhan na hindi inasahan ng sinuman. Ang cliffhanger ng kanyang pahayag ay nag-iwan sa lahat ng taong naroroon na tila ba estatwa, naghihintay kung anong katotohanan ang nakatago sa ilalim ng puting belo ng kasinungalingan na ito. Hindi ito ang araw ng aking kasal, Kundi ang araw ng inyong paghuhukom. ang boses ni Flordeliza ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng Manila Cathedral. Ang lahat ng tao sa loob ng simbahan, ang mga kamag-anak, ang mga kasosyo sa negosyo, at maging ang mga estrangerong nakikiusisa ay tila naging mga estatwang bato. Ang bawat pares ng mata ay nakatuon sa bride na ngayon ay hindi na mukhang marupok at mahina. Itinaas ni Flordeliza ang kanyang kamay, isang hudyat na tanging si Attorney Valdez lamang na nasa dulo ng simbahan ang nakakaalam. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng katedral. Ngunit ang kadiliman ay hindi nagtagal. Ang dambuhalang LED screen sa gilid ng altar na dapat ay magpapakita ng mga litrato ng pag-iibigan ni Alejandro at Flordeliza ay biglang nag-ilaw ng maliwanag. Ang tunog ng static ay dahan-dahang napalitan ng isang boses na kasing linaw ng kristal. Isang boses na agad na kinilala ng lahat. Konting tiis na lang, Alejandro. Kapag nanganak na si Flor, tayo ang tatayong mga magulang ng anak niya habang kontrolado na natin ang pera ng pamilya nila. Ang boses ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral. Tila ba ang mga pader ay sumisigaw ng katotohanan? Pagkatapos ay sumunod ang mga imaheng kuha mula sa nakatagong kamera sa library. Ang eksena kung saan magkayakap sina Marisol at Alejandro habang pinagtatawanan ang kabaliwan ni Flordeliza. Ang bawat halik na ipinakita sa screen
Ang bawat plano ng paglalason at ang bawat dokumento ng pagnanakaw ay tila mga latigo na humahampas sa mukha ng mga taong nasa harap ng altar. Stop it! Patayin ninyo yan! It's a lie! Inimbento lang yan! Sigaw ni Marisol. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng dugo sa sobrang galit at hiya. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa control room, ngunit hinarangan siya ng mga gwardyang kasama ni Attorney Valdez. Napatingin si Flordeliza kay Alejandro. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan ay nakatayo lamang doon. Ang mukha ay kasing puti ng papel, ang mga labi ay nanginginig, ngunit walang lumalabas na salita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Flordeliza ang tunay na anyo ng lalaking minahal niya. Isang duwag na nagtatago sa likod ng kasinungalingan. Hiya? Wala kayong alam sa hiya. Ang boses ni Flordeliza ay punong-puno ng pait habang nakatingin kay Doña Consuelo na ngayon ay nakahawak sa kanyang dibdib. Tila ba hihimatayin sa tindi ng kahihiyang sinapit ng kanilang pamilya sa harap ng lipunan. Ginamit ninyo ang pangalan ng Diyos, ang dangal ng pamilya at ang aking pagmamahal upang dahan-dahan akong patayin. Ngunit nakalimutan ninyo ang isang bagay. Ang isang inang nagpoprotekta sa kanyang anak ay hindi kailanman susuko. Dahan-dahang tinanggal ni Flordeliza ang mamahaling kwintas na ibinigay ni Alejandro, ang simbolo ng kanyang pagkaalipin. Hinayaan niya itong bumagsak sa sahig ng simbahan, isang tunog ng bakal na tumatama sa marmol na tila bahudyat ng kanyang kalayaan. Ang katedral na dati ay puno ng pagdiriwang ay naging isang korte ng katarungan. Father, hindi ko tinatanggap ang lalaking ito, sabi ni Flordeliza sa pare. Ang kanyang boses ay naging malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Dahil ang altar na ito ay para sa katotohanan at ang lalaking ito ay puro kasinungalingan. Bumukas ang malalaking pinto ng katedral. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok at kasabay nito ang pagpasok ng mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation at mga abogado. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa pasilyo ay tila bahatol ng bitay para kay Alejandro at Marisol. Inilabas ni Attorney Valdez ang warrant of arrest para sa kasong qualified theft, falsification of public documents, at attempted murder. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga tao ay nagbubulungan at ang media ay nagsisimulang kumuha ng mga larawan, naramdaman ni Flordeliza ang isang mahinang sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang ngiti, ang kauna-unahang tapat na ngiti sa loob ng maraming buwan, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang pilit na nagpupumigla si Alejandro at Marisol sa kamay ng mga awtoridad, dahan-dahang naglakad si Flordeliza palabas ng simbahan. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Lumingon siya at nakita si Doña Consuelo. Ang matanda ay lumuluha at tila ba biglang tumanda ng 10 taon. Flor, please. Ang hiya ng pamilya namin. Huwag mong gawin ito. Tumingin si Flordeliza sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi puro awa. Ang hiya, Doña Consuelo, ay hindi nanggagaling sa ginagawa ko. Nanggagaling ito sa mga taong pinalaki ninyo na walang konsensya. Ang pamilyang sinasabi ninyo ay matagal lang mamatay nang piliin ninyong saktan ang isang inang wala namang ibang ginawa kundi magmahal. Binitawan ni Flordeliza ang kamay ng matanda at tuluyan ng lumabas sa katedral. Ang hangin sa labas ay sariwa, amoy ulan at amoy kalayaan. Ngunit sa likuran niya, narinig niya ang isang malakas na pagsigaw ni Alejandro. Isang sigaw ng galit at desperasyon na tila ba nagbabanta ng isang bagay na hindi pa natatapos. Hindi pa tayo tapos, Flordeliza. Hinding-hindi mo ako matatalo. Ang banta ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at mga tao na nag-iwan ng isang malaking tanong. Sapat na ba ang katarungang ito upang tuluyang maging ligtas si Flordeliza? O ito lamang ang simula ng isang mas mapanganib na laban para sa kanyang buhay? Hindi mo kayang gawin ito sa akin, Flordeliza.
Ako ang asawa mo! Ako ang ama ng batang yan! Ang boses ni Alejandro ay pumapao sa loob ng katedral, puno ng desperasyon at ngit-ngit. Ang bawat salita niya ay tila sumasamo sa isang awa na matagal na niyang kinalimutan noong siya pa ang nasa itaas. Ang mga pulis ay hindi na tinag. Ang tunog ng mekanismo ng bakal na naglalak sa kanyang mga pulso ay naging hudyat ng katapusan ng kanyang paghahari. Ang malamig na bakal ay tila ba humahalik sa kanyang balat, isang matalim na paalala na ang kalaya ang ginamit niya sa kasamaan ay tila ba buhanghing mabilis na dumulas sa kanyang mga daliri. Nagpupumigla si Marisol sa kabilang bahagi. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakastyle ay gulo-gulo na ngayon. At ang kanyang maskara ay kumalat sa kanyang pisingi dahil sa mga luhang hindi nanggaling sa pagsisisi, kundi sa matinding takot. Ate, please! Parang awa mo na! Magkapatid tayo! Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan! Tumingin si Flordelisa sa kanyang kapatid. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang nakitang Marisol. Ang nakita niya ay isang pader ng yelo. Ang bawat hikbi ni Marisol ay tila ba isang hangin na hindi man lamang nakapagdala ng init sa kanyang puso. Ang pagmamahal na dati ay handa niyang ibigay ng walang kapalit ay tila ba naging isang tuyong dahon na tinangay na ng bagyo. Ang kapatid ko ay namatay na noong araw na pinlano mong lasunin ang isip ko. Ang boses ni Flordelisa ay malalim, bawat pantig ay tila galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang taong nasa harap ko ngayon ay isang estrangerong hindi ko kilala. Ito ang kanyang golden moment, ang dahan-dahan niyang pagtalikod at paglakad palayo habang ang kanyang kapatid ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga talulot ng rosas na nakakalat sa sahig ay tila ba pagtatapak sa mga alaala ng sakit. Sa kanyang pagdaan sa tabi ni Alejandro, hindi man lamang niya ito binigyan ng kahit isang sulyap. Para kay Flordelisa, ang lalaking ito ay naging hangin na lamang. Isang bagay na hindi na nararamdaman. Isang bagay na wala ng halaga. Sa labas ng simbahan, ang liwanag ng araw ay tila ba isang pagbabasbas. Ngunit ang katarungan ay hindi lamang nagtatapos sa mga posas. Ang bawat dokumento na pinirmahan ni Alejandro sa ilalim ng kanyang kasakiman ay nagsimula ng gumana. Habang ipinapasok sila sa sasakyan ng mga awtoridad, lumapit si Attorney Valdez kay Flordelisa na may dalang isang mahalagang balita. Iha, tapos na ang audit. Ang lahat ng accounts na inilipat nila ay na-freeze na. At ang dokumentong pinirmahan ni Alejandro sa library, iyon ang naging susi para mabawi ang lahat ng farmlands na kinuha nila sa ilalim ng pangalan mo. Sila na ngayon ang walang-wala. Narinig ni Alejandro ang mga salitang iyon habang isinasara ang pinto ng sasakyan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay biglang lumaylay. Doon lamang niya naintindihan na ang bawat hakbang niya ay naunahan na ng babaeng inakala niyang madaling linlaangin. Ang kanyang imperyo na itinayo sa buhangin ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at ang tanging naiwan sa kanya ay ang bigat ng kanyang sariling karma. Nanatiling nakapayo si Flordelisa sa hagdanan ng katedral. Pinapanood ang paglayo ng mga sasakyan na magdadala sa mga kaaway niya patungo sa kanilang bagong tahanan, ang madilim na rehas ng katarungan. Ang bawat hininga niya ay tila ba nagdadala ng kapayapaan sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang itim na sobre ang iniabot ng isang estranghero sa kanyang driver na agad namang ibinigay sa kanya. Binuksan ni Flordelisa ang sobre. Ang kanyang hininga ay tila tumigil na mabasa ang nakasulat sa loob. Isang huling mensahe mula sa isang taong hindi niya inaasahan na tila ba nagsasabing ang gabi ay hindi pa tuluyang natatapos. Ang akala mong katarungan ay bahagi lamang ng isang mas malaking utang. Magkita tayo sa huling hantungan. Nanginig ang mga kamay ni Flordelisa. Ang tagumpay na akala niya ay sapat na upang makatulog nang mahimbing ay tila ba nabahira ng isang bagong banta. Sino ang taong nasa likod ng mensaheng ito?
At ano ang utang na tinutukoy nito na tila ba mas malalim pa sa mga ari-ariyang kanyang nabawi? Ang amoy ng basang lupa matapos ang isang malakas na ulan ay tila ba isang pamilyar na yakap na sumasalubong kay Flor de Liza. Kalahating taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang katedral ng mga kasinungalingan at ngayon, ang bawat hakbang niya sa berdeng damuhan ng kanilang farm sa probinsya ay puno ng kapayapaan. Wala na ang mabigat na paha ng kasal. Wala na ang puting belo na tila ba naging shroud ng kanyang kaluluwa. Ang tanging suot niya ngayon ay isang maluwag na bestidang cotton, kasing puti ng mga ulap sa langit, sa loob na isang maliit, ngunit maaliwalas na silid na nakaharap sa mga bundok. Narinig ni Flor de Liza ang marahang pagpasok ng hangin sa mga bintana. Nakaupo siya sa isang tumba-tumba. Hawak ang pinakamahalagang kayamanan na hindi kailanman mananakaw ni Alejandro o ni Marisol. Isang sanggol na may mga matang tila bituin sa linaw at balat na kasing lambot ng seda. Sa bawat paghinga ng kanyang anak, nararamdaman ni Flor de Liza ang unti-unting paghilom ng bawat sugat sa kanyang puso. Ang pintig ng buhay na dati ay naririnig lamang niya sa loob ng klinika. Ngayon, ay narito na sa kanyang mga bisig, mainit at totoo. Napakagwapo ng apo ko, Flor. Kamukhang-kamukha ng iyong ama. Bulong ni Aling Rosa habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsaa sa mesa. Ang matanda ay nanatiling tapat sa kanya, naging sandigan sa mga gabing puno ng pangamba at sa mga araw ng matinding pag-aalaga. Ang bawat kunubot sa mukha ni Aling Rosa ay tila ba mga marka ng karangalan dahil sa kanyang pananatili sa tabi ni Flor de Liza sa gitna ng bagyo. Isang golden moment ang dahan-dahang paghaplos ni Flor de Liza sa maliit na kamay ng kanyang anak. Pinanood niya kung paano kumapit ang mga maliliit na daliri nito sa kanyang hintuturo. Isang kapit na puno ng tiwala. Isang kapit na nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa. Sa sangdaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan, ang bawat lason na pilit ipinainom sa kanya at ang bawat panlalait ni Doña Consuelo ay tila ba naging malayo at malabong alaala na lamang. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga kaaway. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakaroon ng pagkakataong mabuhay muli ng may dangal. Maya-maya pa ay iniabot ni Aling Rosa ang isang lukot at maduming sobre na galing sa koreo. May sulat na naman mula sa bilibid, iha. Galing kay Alejandro. Tumingin si Flor de Liza sa sobre. Alam niya ang nilalaman nito nang hindi na binubuksan. Mga salita ng pagsisisi na hinaluan ng paninisi, mga pangakong wala ng halaga, at ang desperadong paghingi ng tawad upang makalaya sa rehas ng kanyang sariling kasalanan. Lumakad si Flor de Liza patungo sa maliit na fireplace sa sulok ng silid. Ang apoy sa loob nito ay sumasayaw, nagbibigay ng init sa malamig na hapon. Walang pag-aalinlangan na binitiwan ni Flor de Liza ang sulat sa gitna ng naglalagablab na apoy. Pinanood niya kung paano dahan-dahang kinain ng init ang bawat titik hanggang sa ang mga salita ng kanyang dating asawa ay maging itim na abo at tangayin ng hangin palabas ng tsimenea. Hindi na siya ang babaeng dumidepende sa pag-ibig ng isang lalaki. Ang kanyang kaluluwa ay tila ba bakal na pinatigas ng apoy, matibay, at hindi na muling mababasag. Tapos na ang lahat, Aling Rosa? Mahinang sabi ni Flor de Liza habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga magsasaka sa kanyang lupain ay dahan-dahang naglalakad pa uwi. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kumpanya ay maayos ng pinapatakbo ni Attorney Valdez at ng isang bagong grupo ng mga tapat na propesyonal. Ang bawat sentimo ng kanyang mana ay nakalaan na ngayon sa pagpapatayo ng mga paaralan at klinika para sa mga nangangailangan sa kanilang bayan. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa likod ng mga bundok, binuhat ni Flor de Liza ang kanyang anak at lumabas sa balkonahe. Ang simoy ng hangin ay amoy palay at amoy kalayaan. Wala na ang banta ng itim na sobre. Nalaman niya mula sa investigasyon na iyon ay huling desperadong pananakot lamang ng isang tauhan ni Doña Consuelo na agad ding nadakip.
Ang gabi ay hindi na nakatatakot. Ang kadiliman ay hindi nalungga ng mga ahas, kundi isang kumot na nagbibigay ng pahinga sa isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Hinalika ni Flordelisa ang noo ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng unang bituin na lumitaw sa langit. Ang kanyang bagong simula ay hindi lamang isang panaginip. Ito ay isang katotohanang itinayo niya mula sa mga guho ng kanyang buhay. At sa bawat hakbang niya patungo sa hinaharap, alam niya ang pintig ng kanyang puso at ang pintig ng puso ng kanyang anak ay magsasama upang bumuo ng isang awit ng tagumpay na hinding-hindi na muling mabubura ng kahit anong kasinungalingan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa mga luntiang dahon ng palay, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong lupain na tila ba isang basbas mula sa langit. Sa balkonahe ng lumang mansyon sa probinsya, nakatayo si Flordelisa habang dahan-dahang iniuugoy ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Ang sariwang hangin ay humahalik sa kanyang balat, may dalang halimuyak ng mga bulaklak ng kape at basang lupa. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang mabilis na kabog ng puso na dulot ng takot. Ang bawat paghinga niya ngayon ay malalim, malaya at puno ng katotohanan. Napatingin siya sa malayo, sa dulo ng kalsadang patungo sa bayan. Doon, sa likod ng mga rehas ng katarungan, naroon sina Alejandro at Marisol. Kinakaharap ang bawat araw ng kanilang buhay na puno ng pagsisisi at kawalan. Hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Ang galit na dati ay tila apoy na tumutupok sa kanyang kaluluwa, ay dahan-dahan ng naging abo at tinangay ng hangin. Napagtanto ni Flordelisa na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagsabing tama ang ginawa nila, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ang kanyang kasalukuyan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Anak, tignan mo ang ating lupain. Bulong niya sa sanggol na ngayon ay dahan-dahan nang iminumulat ang kanyang mga mata. Ito ang iyong pamana. Hindi ang pera, hindi ang titulo, kundi ang dangal at ang lakas na bumangon mula sa anumang bagyo. Palalakihin kita sa ilalim ng liwanag, malayo sa mga anino ng kasinungalingan. Isang golden moment ang muling paghaplos ni Flordelisa sa kanyang sariling mukha. Wala na ang makapal na makeup na dati ay ginagamit niya upang itago ang kanyang pighati. Ang bawat guhit sa kanyang mukha ngayon ay tanda ng kanyang tagumpay bilang isang babae at bilang isang ina. Ang kumpanya ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging isang institusyon na tumutulong sa mga inang tulad niya na dumanas ng pang-aabuso at pagtataksil. Ang bawat tagumpay ng kumpanya ay tagumpay ng bawat babaeng muling nahanap ang kanilang tinig. Habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat ng mataas sa kalangitan, naramdaman ni Flordelisa ang init nito sa kanyang balat. Ang buhay ay tila isang malaking bukid. May panahon ng pagtatanim na puno ng hirap, may panahon ng bagyo na tila sisira sa lahat. Ngunit laging may panahon ng pag-aani para sa mga taong marunong maghintay at lumaban. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang bukas ay hindi na isang madilim na kabanata, kundi isang malinis na pahina na handa ng sulatan ng mga bagong alaala. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak habang ang mga ibon ay nagsisimulang umawit sa paligid. Ang pag-ibig na dati ay akala niya ay nagtapos na sa altar ng katedral ay muling nabuhay sa mas tapat at mas malalim na anyo. Ang kwento ni Flordelisa ay hindi nagtatapos sa paghihigante, kundi sa pagyakap sa isang bagong umaga na puno ng pag-asa. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang bawat pintig ng puso ay isang pasasalamat at ang bawat hakbang ay isang panata na ang liwanag ay laging mananaig sa dilim. Ang bawat paghinga ni Flordelisa sa gitna ng kanyang malawak na bukirin ay tila isang awit ng tagumpay na hindi na kailangan ng maraming salita. Ang katahimikan ng hapon ay sapat na upang ipaalala sa atin na matapos ang pinakamalakas na bagyo, ang lupa ay mananatiling matatag
at handang magbigay ng bagong buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito hanggang sa huling hantungan ng kwento ni Flordeliza. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na ang bahagi kung saan kailangan niyang panoorin ang sariling kapatid at asawa na magkasabot sa kanyang pagkawasak sa harap ng dambana ng Diyos, hindi ko napigil ang makaramdam ng matinding kirot. Marahil ay dahil alam nating ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay sumisimbolo sa libu-libong kababaihan na nakakaranas din ng ganitong uri ng pagtataksil sa tunay na buhay. Ang obrang ito ay hinabi ko ng may matinding pag-iingat at pagsasaliksik, isang paalala na sa gitna ng dilim, tayo ang may hawak ng sulo patungo sa katarungan. Ang buhay ay parang isang malawak na bukiri ng palay. Minsan, ang mga binhi na itinanim natin ng may pagmamahal ay ninanahaw ng mga mapanirang peste o nalulunod sa baha ng kataksilan. Ngunit gaya ng itinuro sa atin ng ating bida, ang tunay na ani ay hindi nakadepende sa kung gaano kalawak ang iyong lupain, kundi sa kung gaano mo kayang itindig muli ang iyong sarili matapos kang yurakan ng mga taong inakala mong kakampi mo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili, upang ang iyong puso ay muling maging mataba at handang maghasik ng bagong kaligayahan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Flordeliza, kaya nyo rin bang iwanan ang lahat ng yaman para sa inyong katahimikan? O mas pipiliin nyo bang lumaban hanggang sa dulo? Curious lang po ako mga mga nanay. Habang pinakikinggan nyo ang kwentong ito, nasaan po kayo at ano ang inyong ginagawa? Nagluluto ba kayo para sa pamilya? Naglalaba? O baka naman nagpapahinga na matapos ang maghapong pagtatrabaho? Napakasarap malaman na, sa bawat sulok ng mundo, may mga katulad ninyong nakikinig at nakikiramdam. Ibahagi nyo naman ang inyong mga saloobin o kahit munting bahagi ng inyong karanasan sa ating comment section dahil dito, kayo ay laging may nakikinig. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng pag-asa. Nawa ay manatili kayong matatag at laging piliin ang inyong sariling kapayapaan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating mga buhay. Pamagat ng kwento, ang pintig ng bagong bukas. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning maghatid ng aliw at magbahagi ng positibong mensahe.